kita na picture, okay, si Harry, tas meron daw akong sinend sa kanyang picture. Okay? Yes, sinendan ko siya ng picture. Picture lang na naka-green. Screenshot yon sa video. Kasi ayokong pag nirelease ko kahit kanino, kahit kay Harry, ay magkalat ang video. Wala nang thrill. Wala nang thrill, wala nang saysay. Kaya nga pinalabas ko yun doon mismo sa event ko sa Long Beach, California. So ngayon, ang nakakatawa dito, ibinuking daw si Rocky ni Pebbles. Ang sabi nga niya sa kanyang, teka lang ang sinabi nga niya sa kanyang sinumpang salaysay, na number 9 na binasa namin ni Harry Roque, siguro naman nakakaintindi kayo Tagalog, ano? Sabi niya, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng Polvoron video at ang siyang nagpakalat nito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Nakita nyo, ako ang nagpakalat. At sinabi niya na sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwala. Di ba? Ibig sabihin, personal opinion niya yon. Personal judgment niya. Yung kanyang sariling pananaw. Hindi, wala siyang personal knowledge. Kasi, ang sabi nga niya, sinendan ko siya ng picture. Okay? Tapos may kinukwento siya, tungkol kay Harry, pero hindi niya mapapatunayan sa korte. Nabanggit na rin ni Spokesari kanina. So ngayon basahin natin yung number 1. Okay? Ang sabi ni Pebbles, ako si Vicente Bengcalo Pebbles Cunanan, na nasa hustong gulang. Okay, Pilipino. Number 1. Ang sinumpaang salaysay na ito ay nagsisilbing detalyadong paglalahad ng aking mga naging personal na obserbasyon. Kaugnay sa kumakalat na umano'y video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan makikita ang isang taong kahawig ni PBBM ay hinihinilaang gumamit ng illegal na droga o cocaine. Ang video na ito ay tinagurian ngayon ng publikong Polvoron video. Unang-una, Mother Pebbles, kaya ka nga nagsalita. Naalala mo, nagsalita tayong 2 August, nag-away pa kayo ni Taning. At inilabas mo mismo ang audio ni Lisa Tanas. Galit-galit ka kay Lisa Tanas. Ako din, na pinagbintangan ka ni Amy. Remember this story? Nag-vlog pa kami ilang beses. Okay? Nasabi ko, ito, balikan natin ang kwento ha. Ito, mga palangga. Naalala ko ang kwento. Nung si Magbangag ay naupo, naawa ako kay Mother Pebbles kasi jobless siya. Okay? Narinig nyo na to. Ngayon, bilang isang tumulong, okay, hindi siya in-appoint o hindi siya binigyan ng trabaho ni Bangag at ni Lisa Tanas. Di ba? Pinaboran si Taning. Nag-away pa sila. Kaya ako kinampihan si Mother Pebbles. Kasi inapi siya ni Taning at kinampihan ni Lisa si Taning. Okay? So, ganun ang kwento, di ba? So, ngayon, si Pebbles gusto nang magwakak-wakak. Gusto niyang magsalita. Laban kay Lisa Tanas, laban kay Taning. Ano ang ginawa ko? Mother, alam mo to, wag ka munang magsalita. Baka naman, parang, kasi ayokong magsalita laban kay Bangag. Ano ang ginawa ko? Biniber ko si Amy Marcos. Manang, magsasalita si Pebbles laban kay BBM, kay Bangag. Okay. Wala pa, kahit balikan yung mga vlog ko, wala pa akong sinasabi nun kung anong sasabihin ni Pebbles. Alam mo to, Mother, ano ang sabi ni Amy Marcos? Ano yun, Maharlika? Yung tungkol sa shab-shab na pinabibili ni Lisa Tanas? Nabalikan nyo? Nasundan nyo? 2022 ito. Okay? 2022 ito. So, itong sinasabi mo, Mother, sa sinumpang salaysay mo, alam mo na adik si Bangag. Alam mo na addictus benedictus. Alright? At, pinakiusap ko kay Amy Marcos na ikaw ay bigyan ng trabaho. Ang sabi ko pa nga, di ba? I wish na retrieve ko. May mga libo-libo kasi ang aking mga screen. Los Biminda Garces, thank you. Mga screenshot, Pinakiusap kita kay Amy Marcos, di ba, nagpa-thank you ka pa nga din sa akin yun. Naka-live naman tayo. Nabigyan ka ng trabaho para hindi kayo mag-away-away dahil ayokong masira si Bangag.
Yun ang katotohanan. So kaya kahit anong gawin mong sinumpang sa kayong mga media, di ba? Talagang kayo ay coordinated. Imagine mo, yung mga pasabog ko patungkol sa smuggling, sa kidnapping, yan sa Pulboronic, na ako ayaw niyong kunin. Pero bakit ngayon, dahil si Pebbles ay bumaliktad na, sa mga bagag kinukuha nyo, ang question, tigma magkano kayo? Bakit kayo ay coordinated, di ba? Corroborated, collaborated, whatever, ano man ang tawag dyan. Now, darling, number 2, sabi niya, noong July 7, pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ako ay naimbitahan na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pang pro-Duterte vloggers at personalities. Kabilang sa mga dumalo sa hapunan na iyon ay sina former presidential spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, Glenn Chong, Trixie Cruz, Lorraine Badoy, Sasot, Joey, Tio Moreno. Nag-uusap tayo, mother. Kinukwento mo sa akin lahat ng mga nag-uusap, ganyan-ganyan. Anak, na-late nga ako, sabi mo, ganyan-ganyan. Ako naman, wala naman akong pakialam kung anong pinag-usapan namin kasi hindi ko naman ugali na lahat. Alamin ko kung may dumadating sa akin na information, dumarating lang ang informasyon. Ngayon, yung tungkol sa maisog, magpakatotoo tayo. Hindi ako nanunumbat. Kaya lang nabanggit yung pangalan. Ako ang nag-initiate para po makasama si Mother Pebbles, si Maui, at saka si Agent Morales at isa pang palangga na, wala naman. Okay? Ako ang nag-initiate. Naglabas ako ng pera. Pero ito gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ito humingi ang mga taong ito sa akin. Yan ang totoo. Hindi sila humingi. Gusto ko kasi maging part sila ng event. So what I did, okay, nakipag-usap ako, andun din si Joey, kasama yan sa usapan, kasama yan doon. Si Joey, yung isa pa naming kaibigan, di ba, nasabi namin, pagtulong-tulungan natin. So nagbigay ako ng pera, nagbigay ako ng pakimkim, yung iba, yung nakita nyo yung inano ko, nilabas kong screenshot, tigpa 5K sila. Okay? Sinabi din ni Agent Morales, nagbigay din ako, hindi lang natuloy si Agent Morales. Kasi nga, in my own capacity, hindi ito bayad sa mga pagkatao nila. I am helping them as a friend, as parehong kaming pinaglalaban. So, hindi totoo mainstream media, yung sinasabi ni Pebbles na yung nagbigay ng tagtulong sa kanya, TRICOM, okay, mga traidor, hindi totoo. Gusto mo maglabasan na naman tayo? Diyos ko po, ayoko na nga maglabasan. Maglabasan na naman tayo ng airfare at saka ng mga hotel. Alright? Kasi nag-transfer din ako ng pera doon sa isa namin para sa fare nila. Hindi na nga lang sa pangalan ng mga individual doon sa kumuha ng ticket. Alright? So yun. So yung Hong Kong event na yun, hindi po talaga invited si Pebbles doon. Hindi rin invited si Maui doon. Hindi rin invited si Agent Morales doon. I invited them. Kasi sabi ko naman, kahit sino naman doon, welcome. So let's share. Magtulungan tayo sa pamasahe. So yun ang kwentong yun. Alright? Grabe, ano? Minsan ikaw, mahalika, huwag ka nang tumulong. Kinausap yung sarili. Huwag ka nang epal. O lahat gusto mo, ganyan. Anyway, number 3. Sabi dito, noong gabing ito, sinabi ni Atty. Roque na siya ay nakatanggap, okay? Ayun, nakatanggap mula sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita ni si PBBM na gumagamit ng pulburon, okay? Bagaman, sabi niya, hindi niya na ipakita sa amin ang litrato noong gabing iyon, nagkaroon ng mga diskusyon tungkol sa pagpapakalat ng video sa publiko. Ayon sa aking rekoleksyon, meron na ngang naging usapan na isang foreign influencer o vlogger ang dapat mag-post o panggalingan ng video para magmukhang mas kapanipaniwala upang maiwasan anumang posibleng pananagutan mula sa gobyerno ng ating bansa. Okay, balikan natin. Ang sabi ni Pebbles, bagaman, ang sabi niya mula sa, ang sabi daw ni Harry, na ay nakatanggap siya sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita si PBBM na gumagamit ng pulbala, bagaman hindi niya naipakita sa amin. How come na sinabi ni
How come napapaniwalaan ng media na hindi nga nagpakita si Harry ng video o litrato? Kahit sino pwede magsalita. Kahit sino pwede magsabi, ako pinadalan ako ng ganito. 'Di ba? Para maiiwas mo yung tao. So walang nakita si Pebbles na picture o video from Harry Roque. Sino ang nagpadala kay Harry? Ako. Ano ang sabi ko kay Harry? Tama naman to. Nagaling ito, okay? Anong sabi ko dito? Nagaling ito sa kamag-anak ng isang politiko. Tama yung information. Okay? Pero, mga palangga, di si Harry. Wala nga, sabi nga dito, hindi daw nagpakita si Harry. Paano si Harry? Anyway, pero sabi nga ni Harry, good thing magagamit niya ito sa kanyang asylum application. Okay, sabi ni Pebbles, bukod pa rito, nung nagkaroon ng isang photo session, nung parehong gabing yon, kami ay gumawa ng kapansin-pansing hand gesture. Isang baliktad na V sign. Kung matatandaan, naging simbolo ni PBBM ang letrang V. Noong siya ay nangangampanya bilang presidente. Kung kaya naman, alam ko na ang hand gesture na ito ay direktang tumutukoy kay PBBM. Kalakip ng sinumpang salaysay na ito na tinutukoy kong litrato na kinunan noong private dinner. Okay? Yan, annex niya. Ngunit hindi sa mga, 4, 5. Ngunit higit sa mga ito, ang labis ko ding natatandaan nung gabing yun ay nang sabihin ni Atty. Harry Roque na magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Okay. Pag sinabi ba ni Harry, magaling akong gumurgor ng tao, tapos hindi naman siya gumurgor, may kaso ba yon? Nagpabagsak ba si Harry ng gobyerno? Okay? Kung totoo itong statement na ito, which is pinabulaanan ni Spokes Harry, at kung babagsak man si Bangag dahil sa kanyang polboronic, yun. Di ba? Pag sinabi ko bang magaling ako tumugis ng mga bangag, wala naman akong tinugis ng mga bangag. Ano yun? Hearsay yun. Okay? Mga hearsay lang. Alright? Well, sabi niya, kanyang sinumpaan, sinabi daw to ni Harry. Ngayon, mga kababayan, nakakatawa lang talaga. Okay, noong July 20, sa isa pang maisog rally na ginanap naman sa Vancouver, Canada, ipinakita ni Atty. Harry sa publiko ang unang pagkakataon ang polvoron video. Picture lang yon. Di umano ni PBBM. Nangyari ito sa isang araw bago ang pangatlong State of the Nation address. Kasi sabi ko kay Harry, pagpunta mo ng Canada, patikimin mo ang aking mga palangga doon. 'Di ba? Parang sneak preview. Yun. Ngayon, ang sabi ni Pebbles, sa aking pagkakaalam, isa sa mga dumalo sa rally na iyon sa Vancouver ay ang DDS vlogger na si Maharlika, na tila alam na ang laman ng video na pinakita kay Atty. Harry bago man ito ilahad sa publiko. Mother, bagsak ka na talaga dito. Ulitin ko. 'Di ba, Sandra, diyan sa Canada? Okay? Hindi ako pumunta sa Vancouver. Ang pumunta si Atty. Glenn Chong at si Spokes Harry. So dito pa lang sobrang nuknukan na ng sinungaling. Magkano ba, Mother, ang pinangako sa ni Lisa Tanas? 'Di ba? Naintindihan ko na nangangailangan pa, pero hindi sa ganito. 'Di ba? You promised me na hindi mo ako babanggain, hindi ka magsasalta laban sa akin kasi nirerespeto mo yung pagiging kaibigan natin. Ako din, hindi rin ako nagsalita kasi nirerespeto kita kahit bumaliktad ka kasi sabi ko, desisyon mo yan. At ang sabi mo pa nga sa akin noon, wala kang nahita sa pagsuporta sa mga Duterte. 'Di ba? Kinasuhan ka. Kinasuhan ka, 'di ba? May kaso ka. Inilapit pa kita sa isa nating kaibigang abogado. Na-dismiss yung case mo. Okay? Buti naman yung tumulong sa iyo hindi mo pa kinakagat yung braso. I hope not. Sobra naman yun pag kinagat mo pa yung braso ng taong tumulong sa iyo. Ngayon, sinabi mo sa akin noon, ito'y totoo lamang. Wala, dinawit mo ako. I have to speak up. Na sinasabi mo sa akin na walang mangyayari, palaban tayo ng laban sa mga Duterte kay Sara, 'di ba?
pero hindi naman tayo tinutulungan pag oras ng kagipitan. Ano ang sabi ko sa'yo? Mother, ako naman, hindi ako nag-expect ng tulong galing sa mga Duterte. Dahil hindi naman nila ako sinabihan na Maharlika, ipaglaban mo kami. Yun lang ang pagkakaiba natin. Hindi ako nag-expect ng tulong kay Inday Sara, kay Pangulong Duterte, na kapag ako ay na-trouble, ay sasagipin nila ako. Lumaban ako eh. Di ba, Mother? Witness pa nga kita sa case ko kay Bacudio. Ikaw ang witness ko and I'm grateful. Buti nga, case dismissed. Kung nagkataon na kung hindi na-dismiss ang case, baka bumaliktad ka rin doon sa iyong pagiging witness. Totoo po yun. Kahit i-google nyo, Bacudio versus Contreras. Abel Bacudio versus Claire Contreras, i-google nyo. Nandyan, available yan public. Si Pebbles ang aking, Vicente Cunanan ang aking witness. It's good thing, mabait ang langit, mabait ang Diyos. First case, dismissed with prejudice. Kaya hindi na pwedeng bumaliktad si Pebbles doon sa kanyang testimonial kasi dismissed na ang kaso. Alright? And I appreciate you, Mother, sa pagtestimonya. Kasi noon, syempre, for emotion tayo at ako naman ang emotion ko hindi nagbago. Pero sinabi mo sa akin yon na hindi ka tinutulungan ng Duterte. Ang sinabi ko naman, ba't naman tayo tutulungan? Ang dami na nga nilang problema. Kinakasuhan, ginigipit na nga sila. Ako may pagmamalaki ko sa mga Duterte sa lahat na sinuportahan ko kahit kay Bangag sa inyong lahat. Kung kaya ko ang mga problemang tinahak ko, dahil hindi ko naman sinabi kay Pangulong Duterte, oy, PRRD ha, ipaglaban ko kayo. Pag nagutom ako, bigyan niyo ako ng pera ha. Pag ako kinasuhan ha, iligtas niyo ako, bigyan niyo ako ng pang-abogado. Di ba? Pinili ko tong landas na ito. So lumaban ako. Hanggat kaya ko, alam mo yan, Mother, nilalabanan ko yung mga dating kalaban natin na ngayon ay kumampi ka na. Alright? Ngayon, okay. Ngayon, mga palangga, ano sabi ni Mother Dear? Noong July 20, sa Maisog Rally na ginanap naman sa Vancouver, Canada, wala ako doon. Ito palang fake na to. This is really fake information. Okay, sabi niya, 7 sa pagkakaalam, isa sa mga dumalo, ayun, si Maharlika daw. Oh my God, are you fucking kidding me, darling? Ayan, tila alam na ang laman ng video na ipinakita ni Attorney Harry Roque bago pa man ito ilantad sa publiko. Alam ko talaga, sa akin yun unang sinend. So definitely, bago i-play yung video, alam ko na. Oh my God. Ngayon, ito lang ha. Sabi dito, at nagpadala pa sa akin ng mensahe si Maharlika kung saan hinikayat niya akong sakyan ng lalabas na video na umano'y nagpapakita kay Pangulong Marcos. Mother, ilabas mo nga yung screenshot kung sinabi kong sakyan. Kasi hindi ako gumagamit ng word na sakyan. Maaari siguro, hindi ko na matandaan, maaari siguro ang sinabi ko, i-share mo na lang. But I don't use the word sakyan mo na lang. I don't say, hindi ako masyado nagsasalta ng ganyan. I don't know, kung narinig nyo ba ako, nasakyan na lang natin, ganyan. Bira ako magsalta ng ganyan. Depende siguro sa konteksto. So, screenshot mo lahat ng conversation natin. I challenge you. Okay? Kasi alam ko nagre-record ka. Alam nyo, naging maingat na ako. Sa lahat ng mga kakausap ko, alam ko na posibleng nire-record nila ako. So, I just want to tell you, Mother, kaya pag may mga tinatanong ka sa akin, ingat na ingat ako. Then I challenge you, ilabas mo, binibigyan kita ng laya, ng waiver. Lahat ng conversation natin na ni-record mo o ni-screenshot mo, ilabas mo. Labas mo lahat. Kung merong inciting to sedition dyan or whatever, 'di ba? Ang lagi kong sinasabi yan butod-butod, 'di ba? Yan ang ilabas mo lahat ng conversation natin kasi ako yung signal ko na na alam mo yung signal nawawala yung mensahe diyan eh. Kasi hindi ko naman ugali mag-screenshot ng may mga moments ako, 'di ba? Ilabas mo lahat. Kung sinabi ko to na sakyan mo na lang. Ay ilabas mo although, 'di ba? Ilabas mo lahat 'yun. Para mapatunayan kung sino talaga yung nagsasabi. Kasi, nangako ka na hindi mo ako, nangako ka na hindi mo ako gagalawin
at hindi rin kita gagalawin. At ititikom ko ang bibig ko nung nag-usap tayo na nak, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Alam mo na anak, matanda na ako, wala akong trabaho, wala naman na itutulong ang mga Duterte sa akin, wala ganito ganyan. Yung pamangkin ko lang ang tumutulong sa akin sa Japan, kaysa kasuhan ako ng mga bangag, nilali sa tanas, kailangan kong bumaliktad. Sinabi mo pa nga, di ba, na nakipag-usap ka kay PY kuhanan, ano yun? Kuhunan, basta PY. Di ba? Natutulungan ka para sa pagtakbo mo sa distrito, I don't know kung anong district, nakalimutan ko na, sa Maynila kung nasaan ka at tutulungan ka nila na bigyan ng pera. Pero hindi nag-materialize yun. Ano ang sabi ko sa'yo? Sige mother, susuportahan kita dyan. Kung yan ang gusto mo, tulungan ka nila. At ang project mo pa, ano ang sabi mo sa akin? Na gusto ko lang, maganda yung layunin ni Pebbles eh. Gusto ko lang na gawin ng mga bangag na magkaroon ng mga pabahay ang mga gay. Totoo yan. Sinuportahan ko siya kasi anak, matanda na ako, kawawa yung mga tumatanda na gay, walang matitirhan. Yun yung gusto kong livelihood program. At I supported you. Sabi ko, Mother, hindi kita kukwestiyonin. Pag bumaliktad ka kay bangag, irerespeto kita. Kasi maganda ang layunin mo na magpapatayo ka, na nabibigyan ka ng proyekto according to her. Di ba? According to Vicente Cunanan, na yan ang hinihingi niya na proyekto sa kaibangag kay Lisa Tanas na magpatayo ng mga pabahay sa mga gay people or LGBTQ community. Pinigilan ba kita? Sabi ko, kesa nang manakawin ng mga buwakan ng inang yan, then kung yan ang puso mo na patayuan ka sa kabila ng mga kademonyuhan nila, sige, sabi ko, siguraduhin mo lang na bago matapos ang termino ng mga bangag, mapatayuan yung mga gay community. Yan ang sinabi ko sa iyo, Mother. Kaya di ba ang daming mga palangga ko, Marlica, bakit hindi ka nagsasalta tungkol kay Pebbles? Anong sabi ko sa inyo? Let's respect her. Hayaan mo na siya. Ito, hindi na ako nagsasalita. Pero dumating ako sa point na kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko sa iyo. Sa kasinungalingan na ako ay pumunta sa Vancouver. So ngayon, inaalaw kita na ilabas mo lahat ng screenshot ng pinag-usapan natin. Pati video, audio, ilabas mo lahat. Diba? Ilabas mo lahat ng bonggang-bongga para mapakita mo sa taong bayan. Kasi mahilig ka naman sa ganyan, Mother. Ipakita mo kung sino dito ang nasa tama. Alam ko, na naligaw ka na kailangan mo lang mabuhay to survive in this world. Magkaiba tayo kasi nga naman, syempre, nasa Pilipinas, ang hirap talaga kung ang Pangulong Duterte nga pinakidnap, how much more si Pebbles pag hindi siya bumaligtad. Kaya nga siguro ako nilagay ng Diyos dito, di ba? Para hindi ako basta-basta magurgur at masakop ng mga buwakan ng ina. Yun yung katotohanan. Yun po ang kadahilanan. Kahit anong buyo nyo sa akin na awayin ko si Pebbles, hindi ko ginagawa. Kasi meron kaming usapang babae. Hindi. Usapang tao. Ganun kasi ako. Kahit sabi bumaliktad ka pa, respeto kita. Opinion mo yan. Hindi ko naman kaya ibigay yung pangangailangan mo. Then go for it. Then tumahimik ako. At now, kasama ako sa testimonya sa iyong sinumpang salaysay na this is my story. This is my truth. And it's up to the people kung maniniwala sila o kung hindi. Kaya nga sina-challenge ko, ilabas mo yung conversation, lahat na mga in-screenshot mo about me, go! Wini-wave ko na yan. Kasi maingat ako, mga palangga. Kahit sinong mga kausap mo, maingat ako na magsasalta ng something na ikakapapahamak ko. Kasi I know na itong mga taong to nag-report, baka mamaya kunwari lang, katulad na nag-message sa amin ni Sas, inciting, di ba? Inciting to sedition na video, di ba? Para gamitin against us. So naging maingat ako na magtiwala kahit kaibigan ko kasi pwede akong tradorin sa kabila ng mga tinutulong natin na in fairness, yung iba naman doon hindi hiningi, yung iba hiningi. Kasi ganun ako makapagkaibigan. Minsan nga pinapagalitan na nga ako ng mga Junakis ko. Sino naman yung pinapadalan mo? Pag ako nangihingi, ang dami mong sinasabi. Sino na naman yung sinisend wave mo? Sabi ko, wag ka makialam, buhay ko to, kaligayahan ko to. Anyway, now here we go. Sabi mo, sa 7, nagpadala pa sa akin ang mensahe si Maharlika kung saan hinikayat niya akong sakyan ang
lalabas na video na umano'y nagpapakita ng Pangulong Marcos, yun na, nabasa ko na ito. Paniwala ng video na sinasadyang ipakalat ni Atty. Roque, ano daw dito na, okay, sakyan ang lalabas na video na umano'y nagpapakita kay Pangulong Bangag na gumagamit ng pulburon. Kung kaya naman, dito nagtibay ang aking paniniwala na ang video na ito ay sinasadyang ipakalat ni Harry Roque ng mga at iba pang mga DDS personalities upang magdulot ng pagbatikos at kontrobersya kay PBBM bago ang kanyang SONA. Unang-una, itong video na ito, kung inilabas ko kasi si Bangag ay sumisinghot, kasalanan ko ba na si Bangag ay suminghot? Karapatan ng mamamayang Filipino mother, and it's your duty as a Filipino citizen to protect your family, to protect your country, na dapat hindi ka pamunuan ng addictus benedictus. Alam mo yan. Pero kaya ka lang bumaliktad kasi wala kang pera. Kakasuhan ka, gugurgurin ka pa, yun ang kinatatakutan mo. Kaya nga sinuportahan kita, sige mother, para hindi ka lang makasan, bumaliktad ka. Ano ang sabi ko sa'yo? Make sure na hindi ka mahalata ni Satanas na nag-uusap pa tayo. Baka hi, sweetie. Text message. Pero ngayon, I think, naniniwala na sila sa'yo na talagang totaling bumaliktad because pinangalanan mo na ako, all-out war, parang ganon. Diba? Anong sabi ko sa'yo? Protect yourself. I'm here, ganito, ganyan, nandito lang ako. You know that. Naging good friend ako sa'yo. Diba? Alam mo, yung financial, wala yun eh. 'Di ba? Kusa ko naman yun eh. Pag naglalambing ka sa akin, 'di ba? Nak, ganyan, ganyan, ganyan. I treated you like my sister. Parang, you know, kamag-anak, ganyan, ganyan. Eh, wala eh. Pinangalanan mo ako. So, I have to speak up. Right? I have to tell my truth. Ngayon, sabi niya dito, noong December 22 sa mismong araw ng SONA. Is it 22 ang SONA o 24? Pakicheck nga yung calendar, ang SONA nung last year. Alright? Okay, sabi dito, sa aking, ito, noong ika-22 ng mismong SONA, nagpadala siya sa akin ng mensahe na may kalakip na 2 bersyon ng tinatawag na pulburon video. Ang RAW at ang enhanced version. Meron na rin akong kopya ng RAW at enhanced video na ito. Okay, RAW. Nung pinadala ko sa iyo, is it 22? O tama. O tama siya. Bago ko pinadala kay Pebbles o kay Vincent Cunanan ang video, na ipalabas ko na. Kasi kung ipinigay ko kay Pebbles ahead of time, ng showing, you know, you make up your mind, mga darling. So, nung sinend ko sa kanya, naipalabas ko na sa Long Beach, California. So, the moment, tama naman siya, sinend ko na kasi naipalabas ko na eh. Pwede niya nang i-share, which is share naman niya, I believe. Diba? So, yun yung katotohanan. Kasi dapat, ako ang pinagkatiwalaan ng puting ahas, ako ang maglalabas. Diba? So, yun. Totoo, pero yung sinasabi mo, mother na raw, brightness lang yun. Okay, I think nandito yung pulburon. Tapusin ko na muna to. Okay? Nung ika-22 Hulyo, mamaya ipakita ko sa inyo yung pulburon video. Ipakita natin yung brightness. Kung paano ko, nilagay ko lang enhance, that's my term. Maybe, wrong yung term na ginamit ko. Pero in-increase ko lang yung brightness kasi medyo madilim kasi mukhang patago yung video na pagkuha. Sabi niya, noong ika-22 ng Hulyo sa mismong araw ng SONA, nagpadala siya sa akin ng mensahe na may kalakip na 2 version ng tinatawag siya, ako yon. Ang RAW at ang enhanced version. Mayroon na rin akong kopya ng RAW and enhanced video na ito. Sa aking pagkakaalam, ang larawan na hawak ni Atty. Roque sa rally sa Hong Kong ay mula sa RAW version ng video at hindi pa na-augment o na-edit noong panahong iyon. Paano mo malalaman, mother? Ang sabi mo kanina sa una mong pahayag na sinasabi ni Harry na may video siyang may video siyang hawak pero hindi niya naipakita sa iyo. Alam mo kung ako abogado nito, case dismissed na kaagad to eh.
I mean, dun sa unang, I just forgot kung anong number yon ng iyong salaysay, na sinasabi mo sa Hong Kong, sinasabi ni Harry na meron siyang video or picture ng pulburon, pero hindi niya pinakita sa'yo. Ngayon sa salaysay mo, kasi iniisa-isa ko, sa salaysay mo sa number 8, okay? Na sinasabi mo na ang larawan, na sabi mo sa iyong pagkakaalam, exact word mo, sa aking pagkakaalam, ang larawan na hawak ni Harry Roque sa rally sa Hong Kong ay mula sa raw version ng video at hindi pa na-augment. Paano mo malalaman na yung picture na sinasabi ni Harry na hindi niya pinakita sa'yo ay galing sa raw where in fact, hindi mo siya nakita? Kung nanamnamin nyo lang ang isang salaysay, mga bobo talaga ang TRICOM at mga bobo din itong mga media. Right? So yan ang katotohanan, mga kababayan. Okay. Okay, tama ba? Tama ba pagkaintindi ninyo? Ang sabi niya, sa Hong Kong, sinasabi ni Harry na mayroong picture, pero hindi pinakita ni Harry. Nung pinakita ko, nung July 22, ang sinabi niya sa kanyang palagay, yun na yung video na raw. How come? Paano mo masasabi na yan, ang video na yan, ay hindi nakita ng iyong dalawang eyeballs? As simple as that explanation. Alright, next. Ang sabi dito, sunod na, hindi pa daw na-augment o na-edit noong panahon yun. Sa enhanced version na ipinadala sa akin, sa aking pagkakaintindi ay inedit at inaugment ang video upang magmukhang si Pangulong PBBM mismo ang nasa eksena. Dahil dito, lalong tumibay ang aking paniniwala na ang video ay sinadyang ipakalat ni Atty. Roque at ng ilang DDS personals upang magdulot ng batikos at kontrobersya laban kay PBBM Bangag bago ang kanyang SONA. Kalakip ng sinumpang salaysay na ito, ang tinutukoy kong raw ang enhanced video na pinadala sa akin ni Maharlika. Di ba pinakita nila doon? Kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Harry target. Mother, aminin mo man sa hindi, inutusan ka ni Satanas at ni Bangag na idiin si Harry Roque. Bakit ako ang hindi idiin? Ako ang nagpa-authenticate niyan. Di ba? Si Harry Roque talaga ang inyong target. Kasi hinahamon ko na nga yung mga amo mo eh. File a case against me. Nang ako ang ako ang nagpakita niyan. O sige, idamay mo na si Roque. O kasama pa rin ako. Di ba? Pwede kayo mag-file ng case against me. At ngayon, ginagawa ka pa lang expert. Okay, my goodness. Now here, at siyang nagpakalat daw, si Harry talaga. Number 10, isinagawa ko ang sinumpang salaysay upang manumpa. Ito pa, nag-take ka pa ng oath. Sabi nga ni Harry, hindi ka naman niya, wala naman daw to, hindi siya kasi pinoprotektahan niya yung freedom of speech. Okay, hanapin natin yung video ni Bangag na raw para maipakita ko sa inyo, ha? Ayan, yung video ni Bangag na raw, mga kababayan, kung anong ibig niya sabihin, ang ibig ko sabihin ng enhancement, kasi sinungaling ka, mother. Hindi inaugment ni Harry yan. Dahil hindi nga siya marunong. Ako ang nag-brightness niyan bago ko isinend sa kanya. Yan ang katotohanan yan. So, tignan natin itong video na ito. Okay? Alright. Ang pulburon video ni Bangag. I think million naman na dyan. Gusto ko ipakita yung raw na sinasawag dyan dito, ha. Raw video. Okay? Dami ko kasing mga pictures sa Netherlands at kung saan-saan. So, talaga naman, ang alindog ko dito, kabog na pagkabog. Malapit na yung raw video. Ano yon pinakita? July. Okay, July yon, di ba? Okay, July. Ito na yata. Ano dito? June na to. So lumagpas na tayo. So July. Nakita ko si Lisa Tanas. What is this? Ito na, malapit na. So this is June. Alright, so tignan natin, ha. June. 19. So nasa na ako? July. Malapit na. Pakita ko lang sa inyo yung raw na sinasabi. So July na tayo, ha. July 6, malapit na. Konting kembot na lang. Ito na. Alright, so I think ito. This is the raw video. Ito yung raw video ni Bangag. Okay? Yan yung madilim.
So, ang ginawa ko dyan, mga hitad, 9 seconds lang yan. Nakita nyo, madilim yan. Ang ginawa ko dyan, ito, in-enhance ko. Ayan, nakita nyo yung enhancement? Oh. In-enhance ko yan na ganyan. Di ba ganyan yan? Oh. Op. Igaganon mo lang yan, oh. Oh, igaganon mo lang para maliwanagan. Ayan, oh, yan, ganyan. Ginanon ko lang yan. Yan ang tawag ko sa enhancement. Ayan, oh, wala pong, ayan, ayan, oh, tignan nyo, nag-iiba-iba, di ba? Ayan, paliliwanagin mo. Wala pong inedit dyan. Dahil ito yung raw video na sinasabi ko na binigay sa akin. Ano pagkakaiba doon? Mas clearer or brighter picture lang siya. So, wala siyang inedit at ito ay authenticated dito sa California. Actually, pinresent ko nga ito nung ako ay nasa US. Dito pa yata. Tingnan natin. Okay? Ano to mga papel na to? O nandun sa nasa bagahe ko pa yata. Ano ba to? Ay, hindi, mga cases. Ito, bit-bit ko to eh. Yung mga kaso, ito. Here we go. Here we go. Tatakpan lang natin. Okay? Pakita natin ulit yung forensic. Okay? Ayan. Ang forensic, ayan, di ba? Pakita natin tong. Okay, Dear Claire. Ito yun. Pinorensic ko dito. Napakita ko na to sa inyo. Medyo malabo lang. Alright? Ayan ang picture ni Bangag na may pirma ng, tago muna natin ang pirma. Ito yon, yung pinakita ko sa inyo. Okay? Ayan. Okay, ito yung sinasabi mo, figure 4. Ang sabi ng forensic, so mother, kayo, TRICOM, imagine nyo, tatanungin nyo si Pebbles Talakera, na sinasabi nyo, naniniwala ka ba na ito ay authentic? Tapos papaniwalaan na ng media? Ay, mga buha ka ng inang mga jutang GNMS na mga bobo. Ito, forensic expert, nag-aral ito sa, hindi ako nagkakamali, sa UCLA. Nag-aral itong ating, I'm not sure, basta sa isang Ivy League school dito sa Amerika, nag-aral itong forensic expert. Ano ang sabi niya dito? Figure 4. Okay, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. Yung may knowledge dito, alam nyo na to. The shifting locations of these artifacts across frame confirm that they are natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI processed. In conclusion, after conducting thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns of characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Okay, please let me know if you have any question or further assistance. Best regards, So paano si Pebbles, paniniwalaan nyo? Kaya niya ba isulat kahit isang line lang dito? Kaya niya bang isulat yung mga linya na yan? Of course not, because she is not an expert. Ngayon, I challenge you, NBI, I challenge you again, lahat kayo mga buwaka ng inimes ninyo, file a case against me and Harry. Okay? Patungkol sa sinabi niya na adikto, sinabi namin na bangag si Marcos Jr. File a case against Nikki Cosseteng. File a case against J.M. Morales, Agent Morales. File a case against Cathy Binag. File a case against Pangulong Duterte. Kaso lang, inano nyo na. Pinagkanulo nyo sa Banyaga. Bakit ayaw nyo mag-file ng case? The fact na ang kaso sa ang libel, cyber libel o defamatory sa Pilipinas ay kriminal. Bakit hindi filean ng kaso? Hindi ko wini-wish na magkakaso sila para masagot sa korte. Doon lang kayo magbabakbakan tayo sa korte kung sino ang nagsasabi na authentic ang video na yan. Then si Pebbles, kunin nyo as an expert. Diba? Oh, kunin nyo siya. Ganun ba kayo ka? Well, I know na ganun kayo kasyunga. Alright? Then Rowena Guanzon, sabi ni Nora's channel, ay ang kasuhan nyo si Guanzon,
si Cathy Binag, ako, si Rocky, si Coseteng, si Agent Morales, at lahat na nagsabi ng bangag para maipresenta namin itong, itong authentication na ito. Doon lang namin ito mapipresent sa court. Then you get your own authentication, you get your own expert, not Pebbles Talakera, because she's not an expert at all. Yun ang katotohanan. Mag-hair follicle test ka na lang daw, bangag, sabi ng taong bayan. Now you know. So ako po, sabi ko nga, nirerespeto ko si Pebbles nung siya ay nagpaalam sa akin na siya ay babaliktad na. Hindi ko siya hinusgahan, wala kayong narinig. Diba? Even yung trip ninyo, kayo nila Madam Ellie. I know that for a fact. Ayoko man na magsinungaling sa taong bayan. Ayoko na mag-cover up. Diba? Even you guys, friends ko kayo, wag na tayo magpakabulahan dito. Takot kayo, nasilaw kayo sa pera. Yan yung totoo. Diba? Totoo. Yan ang, my God. Kaya kayo masipag. Anong sabi mo, mother, sa akin? Bigla ko naalala. Remember, pumunta kayo sa Quiapo. Kayong dalawa ni Madam Ellie. Ito, magkaalaman na tayo. Kasi dapat meron kayong paninindigan. Diba? Inutusan kayo ng bangag, binigyan kayo ng budget. Anong sabi nyo? Madam Ellie, hindi si Madam Ellie nagkwento sa akin, si Mother Pebbles. Diba, Mother, munti ka na matumba, nagkwento ka sa akin, anak, grabe, matanda na ako. Nagtatanong kami na tungkol kay Sarah. Ang daming mga magagandang sinabi about Sarah. Ano ang sabi mo sa akin? Sinanong mo si Ellie, Madam Ellie, ilalabas ba natin ito, yung mga magaganda na sinabi kay Sarah para fair? In fairness, sinabi mo sa akin yan. Anong sabi ni Madam Ellie sa'yo? Huwag mong ilabas yung mga magagandang sinabi kay Sarah. Nagsalita ba ako noon, Mother? I respect you. Kasi doon kayo nagkapera eh. Hindi ko naman kaya ibigay yung pangangailangan ninyo na para mabuhay kayo. So sinabi mo sa akin yun, hanapin nyo yung pumunta sa Quiapo. Na puro lahat negative kay Sarah ang sinabi, ay positive kay Bangag. Pero yung mga magaganda, hindi nyo nilabas. Right? Ako, pag nagsasurvey ako, live. Pinapakita ko lahat. So yun yung, yun yung katotohanan. Nagsalita lang ako kasi I have to defend myself. Hindi ako inimbita sa TRICOM dahil gusto nila, pumunta ako ng personal para magurgur nila ako. Ano daw ba ang binababayad sa inyo? Pero ng taong bayan. So there's no point na magsasalita kayo na you're for the people but you are benefiting sa pera ng bayan. Hindi na dapat to lumabas. Pero wala eh. Sinama niyo ako sa sinumpaang salaysay. Diba? Anong sabi mo sa akin, matanda na ako, matanda na ako, naawa ako sa iyo. Sabi ko, basta siguraduhin mo lang na magpatayo ng bahayang buwaka ng inang bangag na yan. Sabi ko, para sa mga LGBTQ. Kasi kahit na buwisit ako sa mga bangag, sabi ko sa iyo, kung magpapatayuan kayo ng bahay, hindi makatulong tayo sa LGBT community kasi naman nakawin nila lahat. I said that. Diba? So, malinaw po. Nasa inyo lang yon. Ano bang sinabi ko dito? Nasa inyo lang yon kung saan kayo maniniwala. Oh, kahit na pumikit ako, kahit bukas gusto nyo i-vlog ko lahat from the start, hindi lang exactly ganun ang mga words, pero ganun pa rin yung konteksto ng aking sasabihin sa inyo. Lahat halos ng mga vloggers ay binabayaran ni Bangag. Binabayaran ng Marcos administration galing sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. Kaya kawawa talaga yung bayan kasi pag ikaw ay kunyari, nakikipaglaban ka, antay-bangag, tatakutin ka lang nila, bibili ng pagkatao mo. Dahil kung hindi ka magpabili, kakasuhan ka. Yan yung nangyayari ngayon. Kaya nga, I challenge all of you. Lahat kayo. Okay? Ilabas nyo yung video, may chocolate pa yung kuko ko. Diba? Para sabihin, uling-uling toring kuko. Anyway, sa lahat nagbigay sa akin ng chocolate, baka palangga, grabe, ang sarap-sarap lahat. Tata Basera, thank you ha. Yung mga nagbigay sa akin ng chocolate, yung iba walang pangalan, yung iba may pangalan, kaya thank you, napapasalamatan ko kayo. So, ganun pa man, yun po ang katotohanan. Ngayon, pinapalabas ng media na reliable si Pebbles. So, definitely, magkakasabwat ang mainstream media at ang mga bangag. Ako, hindi ako natatakot. Dahil nasa tama ako.
Wala kayong maipapakita dyan na nanghingi ako ng pera or whatever para sa kabayaran yung pagbabato nila na China funded kami. Then show the proof. Kung saan nang bayad sa amin ng China, di ba? Pag sinabing bayad ng China, hindi, Pero kayo sa gestures ninyo, sa mga action ng mga dugyot, di ba? Marami dyan mga dugyot, sa mga actions nila, ikitang-kita nyo naman, mga uhugin. Tapos biglang nag-abroad. Di ba? Ang dami, no? I'm not saying si Mother, matagal na, nag-Japan na yan. Yung iba, nakapag-Japan na, bago pa kami nagkakilala, nasa Cambodia nga yan, di ba dati, at Japan. So, yung mga dugyot na mga uhugin, di ba, na mga parang mga sunog baga, magugulat ka lang nasa abroad. Binubusog sila ng pera ng bayan. So kaya kayo mga triko, mga buwaka ng ina nyo, mga julul kayo, mga salot kayo sa bayan. Kung gusto nyo marinig ang bunganga ko, bimbitahin nyo ako dyan. Puro kayo press release. Puro kayo palabas sa media na Claire Eden Contreras hindi sumipot, tangina ninyo. Paano ako sisipot? Wala nga kayo invitation. At hindi nyo kami inaalaw na mag-Zoom. So nakikita nyo yung pagiging judictus na mga ito? Right? Anyway, yun lang gusto kong sabihin. Marami pa. Okay, marami pa tayong mga susunod na topic. Hindi ko pa nga na pag-uusapan lahat ng mga topic. Mag-pulburon test ka, Marcos Jr. Ikaw ay addict po. Lumabas na ba siya? Di ba, allegedly siya ay na ospital? Lumabas na ba si Pulboronic? Hindi siya pinapalo, lumabas na ba o gurgur na? Kaya kawawa talaga mga Pilipino. Yung mga naninindigan nung una bumabaliktad kasi gustong bayaran, takutin, gurgurin o kakasuhan. Yan ang nangyari kay Pebbles, kaysa kanila. Okay? Tatakutin, tama nga naman. Kailan ba yun? Ang sinabi sa akin, nasabi mo, Mother, na ako na isusunod nila. Kakasuhan nila ako, so kailangan mo bumaliktad. Sabi ko, okay, sige. Kasi wala kang pambayad sa lawyer, ganyan-ganyan. Gigipitin ka, wala ka pang trabaho, ganyan-ganyan. Hirap ka, may sakit ka pa, dadadada. Di I will respect you. Wala kang maririnig sa akin. Kahit bumaliktad ka. True enough, may narinig ba kayo sa akin? I said something negative? Wala. Kailangan ko lang masalita kasi sinama ako sa sinumpaang salaysay. Kaya muli, this is your Palangga, Maharlika, hanggang sa huli ng hininga ng aking alindog. Hindi po tayo magpapabayad galing sa nako sa bayan. Di ba? Kailangan natin manindigan para sa katotohanan. Pag mag-gather tayo, lahat ng mga Duterte supporters para sa bayan, mag-gather kayo. Ako, may mga invitation ako. One day, pupuntahan ko kayo kung kaya ng aking alindog. Kailangan natin mag-birthday every day, every Saturday, every Sunday, every Friday. Sa kay Pangulong Duterte, ipakita natin tuloy-tuloy ang ating puwersa. Alright? See you later. Babush!